Siguro naman, pag tinignan nyo yung uniform ko ngayon, hindi na ako mukhang ahente ng Lindemesa. Mukha na lang, ang sabi ng isa doon kanina, mukha po kayong call center, pastor. Pero okay lang. Many times sa buhay ng tao, di ba, may mga crisis tayong nararanasan. Crisis, ibig sabihin ay yung mga bagay na hindi natin kontrolado. And one of the greatest na pagsubok na isang mananampalataya, yung crisis of faith. You know, this message, I came up nung meron kami siyang bahay last Friday, I came to a point na dito ko kukunin yung mensahe. And he was so many questions about their family, their situation, na napakarami niyang tanong. One of the question, yung crisis of faith. Yan yung mga katanungan na uko yung mensahe, napakaganda. Pangalawa, parang sabi niya, parang ang layo-layo ng Diyos sa amin, pastor. But why God was so far away? Napakalayo. God is quiet, tahimik, walang reply, walang sagot. He is unresponsive sa aming situation. Wala kami makita ang kasagutan. Bakit sa amin nangyari? So ang daming question, and God is not intervening. Yung sinasabi natin, yung divine intervention ng Panginoon sa atin, sometimes hindi natin maramdaman yan, yung pakikialam ng Diyos sa buhay natin. Well, of course, kung maganda naman ang situation ng buhay natin, ayahay tayo. Well, okay lang yan. Pero how about those people na dumadaan sila ng kanilang trial sa buhay o pagsubok sa buhay, na these things, it came to a point, may question sila. God is quiet. Wala kaming tugon na natatanggap. Wala kaming naririnig sa Diyos. He is quiet. Malayo siya sa amin. And beside, wala na ba talagang pakialam ang Diyos sa amin, pastor? It is a question na pwede nating itanong din sa atin bilang mga mananampalataya. Hindi lang po yung mga hindi mananampalataya. Di ba marami tayong naririnig? God will make a way when there seems to be no way. Usually sa ating mga mananampalataya, di ba, minsan wala tayong makitang daan. Wala tayong malusutan doon sa ating problema, sa ating trials. Pero umaasa tayo that God will make a way. He will make open doors para doon tayo lumbas sa kinalalagyan natin. But how about kung wala tayong makita? What if God won't make a way? Anong attitude natin? Anong magiging posisyon natin ngayon bilang mga anak ng Diyos na tumanggap kay Kristo Jesus? What is our attitude towards God if God will not make a way? You know, sa Bible, ang daming mga karakter, ang daming mga history, istorya sa Bible na pwede natin pagkuhanan ng turo o aral. Ang nakita ko dito, kilala niyo si John the Baptist? Ito yung mensahe na ating pagsasalusaluhan, yung pamagat. Second thought. Second thought means sa Tagalog, pag in-interpret ko po siya, yung parang nagdalawang isip, nagdalawang loob, nag-alinlangan, nagduda. Yan po yung message na ito. Second thought. Di ba lahat tayo, meron naman tayong second thought. Meron tayong pangalawang pag-iisip. Sometimes, many times sa buhay natin, ganyan ang ating isipan. Ito yung sinasabing the crisis of John the Baptist. Dito ko kinuha yung mensahe. And John the Baptist, kilala natin si John the Baptist, one of the faithful followers of Jesus Christ nung panahon niya. At si John the Baptist po ay pinsan ni Panginoong Kristo. He was born before Jesus Christ, 6 months before Jesus Christ was born. John the Baptist first was born. Tayo pong lahat ay yumuko sa presensya ng Panginoon. Father, maraming salamat sa oras na ito na kami po ay tinipon mo sa isang layunin at ang mensahe ay pwede po namin kapulutan ng mga praktikalidad sa mga buhay namin. And even right now, sa bawat isa na naririto sa bulwagan mo, dalangin namin na kayo, O Diyos, ang magbigay ng tunay na revelasyon. Patuloy na bigyan niyo kami ng makabagong kapahayagan at nawa tubimo sa aming mga puso at isipan. At kayo, O Diyos, ang maging tagapagturo. Gamitin niyo ang inyong lingkod bilang tuntungan ng inyong salita. At kayo rin po ang siyang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Ito po yung samot dalangin namin, punong-puno ng pag-asa sa pangalan mo lang, Panginoong Jesus, at sariling tagapagligtas. Amen.
Now, si John the Baptist talaga ay nagkaroon din siya ng second thought. Papaano ito? Tingnan natin. I would like to give some background nung panahon ni John the Baptist and even Jesus Christ. Now, meron kasi tinatawag na Herodian dynasty. So, in order to understand ano yung nangyari kay John the Baptist and even Jesus Christ, na parang walang pakialam kay John the Baptist na kanyang pinsan. Now, Herodian dynasty, isa po ito si King Herod, kung kilala natin si King Herod. Si King Herod po ay, siya po yung king, the great king of Israel. Yan, King Herod is the father of Herodian. Siya po yung hari nung panahon na isisilang si Panginoong Jesucristo at nag-declare ito. Remember the three wise men? Yung three wise men na inutusan ni King Herod. Nasabi niya, kapag natagpuan niyo yung sanggol na isisilang, sabihin niyo sa akin para makapagpuri din ako. However, ang nangyari dun sa three wise men, hindi sila bumalik kay King Herod. Instead, nag-iba sila ng daan. And King Herod was very, very angry. Yun yung ginawa ni King Herod, di ba? Lahat ng batang lalaki na ipinanganak na panganay, below 2 years old, patayin silang lahat. And that was King Herod. The other thing na pwede natin makita kay King Herod, he was the one building the temple. Sa kanya po, nabansagan yung extension ng templo ng Jerusalem na tinawag na King Herod Palace or King Herod Temple. Now, nung mamatay itong si King Herod, meron siyang 3 anak. The 3 sons of King Herod. King Herod Archelaus sa Judea, King Herod Antipas sa Galilee, at si King Herod Philip. 3 po yung anak niya lalaki. Now, nung naghari na itong 3 anak niya, nahati ang Judea o Israel. Nahati sa 2 kingdom. The southern part is the Judea, the northern part is the Galilee. Now, kung titingnan natin dito, itong kanyang mga anak, ay very powerful. Nung panahon ni King Herod Antipas, ito yung madalas na si Panginoong Jesus doon siya nag-ministry sa Galilee. At itong si King Antipas, Herod, ang siyang namumuno ng panahon ni Panginoong Jesucristo. When he was got 30 years old up to 33 years old. On the other hand, si King Philip na tinagurian, si King Philip po kasi, Herod Philip, parang siya yung second, parang yung tinagurian siyang second, King Herod II. Now, nakapangasawa ngayon itong si King Herod Philip. Yung slide natin. Nakapag-asawa siya, ang napangasawa niya si Herodias. Yes. King Herod Philip, nakapangasawa siya si Herodias. Si Herodias ay may anak na isa, babae, si Salome. Dumating minsan ng kanilang pagkikita ni King Herod Antipas at ni King Herod Philip, nagkaroon sila ng isang parang celebration. Now, itong si King Herod Antipas, nagkaroon siya ng crush dito sa asawa ng kapatid niya, which is Herodias. Siyempre, nagkaroon siya ng crush. Anong nangyari? Siyempre, napakasal lang ngayon ito ni Antipas, itong si Herodias, na dapat dito sa kanyang kapatid na si Philip, parang may kaso kasi yung adultery nung panahon nun. Bawal na bawal yan eh. Pero itong si King Herod Antipas, nakuha niya itong si Herodias na pangasawa niya. Parang inagaw niya. Now, may problema. Ang ganda ng kanilang paghahari. That was the time of King Antipas, Herod Antipas, doon sa Jerusalem. Biglang sumingit ito, dumating si John the Baptist. Tingnan natin si John the Baptist, yung picture ni John the Baptist. John the Baptist, entry. Ito si John the Baptist, every time dumadaan sa karwahe itong si Herodias, lagi niya sinasabihan, you are adulterous. Hindi marapat na ikaw ay nakapag-asawa doon sa kapatid ng iyong asawa. Yun lagi yung bukang bibig ni John the Baptist. And John the Baptist is very bold, very talaga siya pagdating sa sa law. Talagang tama namin sinasabi niya. Siyempre kung ikaw si Herodias, nai-iskandalo ka, nabubuli ka, every time madadaan siya at si John the Baptist nagpipreach about the gospel, the good news, at sinasabi sa kanya malakas. Naririnig nyo marami. Ano nangyari? Umpisahan natin. Mark chapter 6, verse 17a. Ito na yung mga pangyari. For Herod himself had given orders to have John arrested. And he had him bound and put in prison. Siyempre, kung ikaw si Herodias, asawa ka ni King Antipas, ano sabihin mo? Darling, sweetheart, pag nakikita kami na yung John the Baptist na yun, nagbabautismo sa tubig, lagi nila ako sinisigawan.
Sinasabihan ako na hindi marapat na ikaw ang napangasawa ko. Well, on the other hand, napangasawa ko una yung kapatid mo. Kasi sa kanila may batas, di ba? Hanggat hindi namamatay yung isang kapatid na lalaki, hindi mo pwedeng mapangasawa yung susunod na kapatid na lalaki. Ito hindi, parang inagaw siya. Now, ipinaresto ngayon ni King Herod Antipas, itong si John the Baptist, pinakulong niya si John the Baptist. The next verse. He did this because of Herodias. Tama. Lesson learned. Mga asawang babae. Kuminsan kahit hindi naman makatarungan yung hihilingin sa mga asawa niyo lalaki, wag naman katulad ni Herodias. Si Herodias, hiniling niya rito, no? Kay King Antipas, Herod Antipas na, pahuli mo yan, pakulong mo yan, tumahimik na yan, daldal ng daldal, bully ng bully sa atin. Kita ninyo? Siyempre, anong gagawin ni King Herod Antipas? Susundin si wifey. Sundin niya. The next verse. Ito yung sabi ni John, lagi niya, it is not lawful for you to have your brother's wife. Siguro maging si Herod Antipas, nakukuliti na rin yung tenga niya, no? Kasasabi ni John the Baptist, kahit ipakulong mo ako, ang katotohanan naman, hindi marapat. Hindi naaayon sa kautusan na napangasawa mo yung asawa ng kapatid mong si Philip. Nire-rebuke lagi ni John the Baptist. At nakulong naman talaga siya. The next verse. Pero matindi yung grudge ni Herodias, yung babae, no? Anong sabi dito so Herodias nursed a grudge against John the Baptist and wanted to finish him, to kill him. Not just only for arrest and in prison. Hindi lang yun ang gusto ni Herodias. Ang gusto niya talaga mawala sa landas ng buhay nila ni King Antipas itong si John the Baptist. The next verse. Tingnan natin yung kalagayan naman ni Herod Antipas. But when Herod heard, 20, but she was not able to do so. Hindi niya magawang iutos kagad sa kanyang asawa na si Herod Antipas, patayin itong si John the Baptist. Bakit? May hadlang pa rin. Anong hadlang? King Herod feared John and protected him, knowing him to be a righteous and holy man. Ibig sabihin, itong si King Herod Antipas, may paniniwala pa rin siya sa kanyang puso at isipan na itong si John the Baptist ay mabanal na tao. Righteous person siya. Kasi ang ipinapahayag niya about the coming of Messiah. Si John the Baptist. Remember, John the Baptist, di ba siya nagsabi, tuwirin ninyo ang daraanan ng kasunod ko. Kasi siya yung mas dakila kaysa sa akin. Look that man. Sinasabi niya, the Lamb of God who take away the sins of the world. Yun yung mga declaration ni John the Baptist. It's all about salvation. Na itong paparating, ito yung mas dakila sa akin. And remember, John the Baptist is the one who baptized Jesus at the Jordan River. Right? Alam natin to, di ba? Yung story na ito. At siya ay pinsang buo ni Jesus Christ. Now, hindi talaga ma-request ni Herodias sa kanyang asawa na si Antipas, patayin mo na yan. Para wala na talagang problema tayo, walang sagabal sa ating relasyon. But, King Herod Antipas, takot din siya because naniniwala siya na itong si John the Baptist is righteous and holy man. The next verse. When Herod heard John, he was greatly puzzled. Yet he liked to listen to him. Siguro, minsan pinupuntahan talaga ni King Herod Antipas sa kulungan pa rin itong si John the Baptist. Ito kasi yung kanyang puzzled siya. Nagdadalawang isip din siya, nagdadalawang loob siya kung papapatay niya to or ipiprison lang niya. Dahil sa pangbubuyo ng kanyang asawa. Guro, everyday sinasabi ni Herodias, papatay mo na yan, mo na yan, bitayin na yan. Pero puzzled talaga si Antipas. The next verse. Matthew 11. Now, tingnan naman natin yung situation ni John the Baptist. When John the Baptist, who was in prison, nasa kulungan na siya, di ba? Pag tinignan niyo yung Bible, hindi naman nasulat dyan kung ilang buwan, ilang taon siya. Parang approximately 1 year siya nakakulong before he was died. Ang sabi rito, when John, who was in prison, heard what Christ was doing, nabalitaan niya.
He sent His disciples to ask Him. Ito na ngayon yung sinasabi ko, kaya ako nabuo yung mensahe. Kasi pag tinignan mo talaga, si John the Baptist, isang followers ni Jesus Christ, isang tapat ito. Siya ngayon naghanda ng dadaanan ni Jesus Christ. Pero he came to a point to ask Jesus Christ. Ito yung sinasabi ko, sometimes tayo mga mananampalataya, pag maayos ang buhay natin, ayahay, wala naman tayo mga question eh. Wala tayong tanong sa Diyos masyado. No? Lagi kang hallelujah, bless the Lord, all my soul. Ganun ka lagi. At tama naman talaga. Pero pag dumating ka sa punto na minsan ang lalim, ang hirap ng pinagdadaanan nyo, di ba, you start a question mark. Just like I said before, crisis of faith. Kami, dumating din kami dyan sa crisis of faith. We feel that God is quiet. But John the Baptist, nung mabalitaan niya kung ano yung mga pinagagawa ni Jesus Christ, siguro anong pumasok sa isip niya, bakit ako nakakulong? Bakit yung pinsan ko na si Kristo Jesus walang ginagawa para i-bail out ako dito sa kinalalagyan ko? What happened to me na sa kabila ng ginawa ko, hindi naman nabasa natin sa Bible, you know, tayo tao, bilang tao talaga, may pakiramdam tayong ganyan, may emotion tayo, may feelings tayo. Ganyan din si John the Baptist, pag sinuri niya ito, ano pinagagawa ni Jesus? So he sent his disciples. May sariling tagasunod si John the Baptist eh. So he sent his disciples. Anong pakay? To ask Jesus Christ. The next verse. Tingnan po natin Si John the Baptist yung nagsalita nito. Ang sabi niya sa kanya mga disciples, pagdating niyo kay Kristo, tanungin niyo, are you the one who is to come? Or are we to wait for another one? Can you imagine mga kapatid? Nasaan yung pinipreach ni John the Baptist before Jesus Christ was came, and now that he was in prison, he was in a dungeon na ang kalagayan niya hindi maganda. And he was asking. Siguro habang nagtuturo si Panginoong Kristo, dumating disciples ni John the Baptist. Panginoon, excuse me, saglit lang. Ano yun? Binulungan. Are you the one? Or is it we were waiting for another one to come? Sometimes, many times sa buhay natin, we question God, nako-question yung pananampalataya natin, nako-question yung dignity natin, yung category natin as a Christian. Bakit kami pa? Bakit ako pa? Bakit hindi nilang iba? Yung walang pananampalataya. And I think John the Baptist, he's in his mind talaga na, siya na kaya. Remember that the Samaritan woman? The Samaritan woman, nung nakausap niya si Jesus Christ, when he encountered with Jesus Christ, ano sinabi niya rin sa kanya mga kabarangay? Halika kayo, tingnan ninyo. Yung taong nagsabi sa akin kung ano ang buhay ko, siya na kaya ang Mesiyas? Nagdadalawang isip tayo minsan, kahit naman nanampalataya ka na dumarating sa punto na ang loob natin nahahati. Naniniwala ba ako o hindi ako maniniwala? And that is John the Baptist. He questioned Jesus Christ, ikaw na ba talaga ang Mesiya o meron pang paparating maliban sa'yo? The next verse. Tingnan natin reply ni Jesus Christ. Good answer, perfect answer. Alam niyo, pag si Lord Jesus Christ ang sumagot, nagsalita, perfect, walang mali. Ano sabi niya? Jesus answered them. Sinugot niya itong mga disciples ni John the Baptist. Ano sabi niya? Go back to John and tell him what you hear and what you see. Para sa atin, kuminsan, hindi natin makita yung ginawa ni Kristo Jesus, yung kanyang mga himala sa buhay natin. Because a bigger problem nakatakip sa ating harapan. Hindi natin makita yung beyond doon sa ginawa ni Jesus Christ before na tayo ay makakilala sa Kanya. Gaano kainingatan ng Panginoon? Mapalad tayo, nandito tayo ngayong araw na ito. Hindi tayo nakahiga sa isang kama ng hospital o yung hospital bed. And we are so grateful, mga kapatid. Sabi ni Jesus Christ, bumalik kayo kay John the Baptist. Sabihin niyo kung ano, narinig niyo kung ano yung nakita niyo. Ano nga ba yun? Next verse. Ito kasi, sa dami ng ginawa ni Jesus Christ, the blind, nakakita, the lame, walk, those who have leprosy, may mga kitong pinagaling, and deaf, hear, ano pa? The dead raised after 4 days. The dead raised.
Mga kapatid, ito yung sinasabi ni Jesus Christ. And the good news is preached to the poor. Now, hindi naman ang basa rito yung mahihirap na tao lang. Yung poor dito, poor in spirit. Because that time, Jesus Christ, while preaching, because yung mga tao pagod na pagod sila sa pakikinig sa batas, sa pagsunod, lagi nilang may punishment. Ito yung poor in spirit. The good news is preached to the poor. Not just only for the poorer, yung may hirap sa kabuhayan. Hindi po yun ang ibig sabihin lang nito. Poor in spirit. Because people are deprived on their own liberty. Deprived sila sa lahat ng gagawin nila. Pag nakita sila, bawal yan, punish. Bawal yan ginawa mo, punish. Tingnan si Herod Antipas. Ano sabi ni John? Hindi marapat. Naasawahin mo yung asawa ng kapatid mo. Punishment. The next verse. Bago umalis yung mga disciples ni John the Baptist sa pahabol ni Jesus Christ, sabi niya, teka muna, sabihin niyo kay John, blessed. Basahin nga natin lahat. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Very powerful message by Jesus Christ to John the Baptist. Ano ibig sabihin dito? Di ba pag tinagalog natin ito, mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Blessed are those people who did not stumble on my account. Hindi nagdududa. Bagamat natural naman talaga sa atin, qualified naman talaga tayo magduda, mga kapatid. Hindi naman pwedeng porke born again Christian ka na, hindi ka na dapat magduda, hindi ka na magtanong sa Diyos. Hindi. Normal tayo. Just like John the Baptist, we are normal in life. Kasi pag nandun tayo sa pinakamahirap na portion ng buhay natin, we can ask and question God talaga. And sometimes wala kang makitang kasagutan. And even in the times of your troubles, sasabihin mo na lang, malayo ang Diyos sa akin. Iniwanan na kaya ako ng Diyos? Did God abandon me? Remember that Jesus Christ, He asked on the cross of Calvary, Father, Father, why have you forsaken me? Even the mouth of Jesus Christ, nasabi niya yun. Why? Because God the Father, they don't want to see the sin of the world bit-bit ni Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. That's why He said. And now, here, ang sabi ni Jesus Christ, mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Ay di balik ngayon yung mga disciples ni John the Baptist. Next verse. Ito yung pangyayari. Pagkatapos niya sabihin yung mga disciple ni John the Baptist, ano ginawa ni Jesus Christ? As John's disciples were departing, pagkatapos niya kausapin, ang ginawa ni Jesus Christ, He spoke to the crowd. Sinong kinuwento niya? Si John the Baptist. Ito yung mga litanya ni Jesus Christ. Hindi siya nagpunta doon sa kulungan para tubusin si John the Baptist. Hindi po. He continued to preach the good news. May pakailan pa si Jesus Christ kay John the Baptist. Kaya nga sabi ko kanina, siguro kung ako si John the Baptist kaya ako nga pinapunta yung disciples para naman may makuha ko na palayain ako rito. And I know the fact that the Messiah came for salvation and for judgment. Dapat husgahan niya itong nagkulong sa akin. Wala naman ako kasalanan. Tingnan sa Muntinlupa, ang dami nakakulong. Hindi naman lahat na nakakulong dyan, may kasalanan talaga. And where is the justice? And even John the Baptist, naranasan niya po ito. And Jesus Christ continued to preaching about John the Baptist. Ano sabi niya? What did you go out into the desert to see? A reed swaying in the wind? Ba't kayo nagpunta sa ilang? Anong gusto niyo makita ron? O di ba makikita niyo lang doon yung mga halaman o yung mga dahon na tinatanggilan ng hangin. The next verse. Kasi alam niyo po, si John the Baptist yung sinisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng dakilang manunubos. Yan, siya yun. Then, what did you go to see? Someone robbed in fine clothing? No. Meron ba nakapagsuot? Those who wear fine clothes are in king's palaces. Eh si John the Baptist, di ba ang damit ni John the Baptist, balat lang ng hayop. So mga tao ng mga Israelita, gusto sila pumunta sa ilang para makita lang yung darating na tagapagligtas, fine linen ang suot, parang isang hari na tagapagligtas. Ang sabi ni Jesus, no. Those who wear fine clothes are in king's palaces only. The next verse. What then did you go out to see? A prophet? Di syempre, dumating nga si John the Baptist
Tinatanong ni Jesus Christ yung mga taong tinuturuan niya. Sabi niya, ano nakita niyo? Nagpunta kayo sa ilang. Siyang propeta, di ba? Yes. Sabi niya, I tell you. Sabi ni Jesus, and far more than a prophet. Sa para sinasabi niya, si John the Baptist is more than a prophet. Higit pa siya sa isang propeta. Remember that John the Baptist, nung ipinagbubuntis siya ni Elizabeth, right? Nung nakita sila ni Mary, ang sabi doon, nulundag sa loob ng sinapupunan ni Elizabeth, itong si John the Baptist. Nung makita niya si Jesus, he was declaring and worshiping, praising who is to come. Ito yun. Kaya sabi ni Jesus, yung si John the Baptist, higit pa sa isang propeta. Kaya nga tinaguran si John the Baptist the last and the first prophet of the New Testament. Kasi siya na yung huli. Ibig sabihin, in-acknowledge si Jesus Christ ngayon, sino itong si John the Baptist? Sa kabila nang siya ay nakakulong. The next verse. Di ba parang ang sarap naman na kapag sinabi ni Lord, naku, yung anak ko na yan, masipag yan, righteous yan. Di ba? Ang sarap marinig na ganun. Ang magsasabi sa atin, si Lord. When you came face to face to Jesus Christ at sasabihin sa atin, mga kapatid, well done, faithful servant. Di ba ang sarap, mga kapatid? Ang sarap pag si Jesus ang nagsabi. And that is the one thing na pwede natin makita ngayon kay Jesus Christ. Instead that He go to jail, in prison, para damayin itong kanyang pinsang buo na si John the Baptist, hindi po. He preached the gospel, continuing preaching the good news. This is the one about whom it is written. Ayan ang sabi niya, behold, I am sending my messenger ahead of you who will prepare your way before you. Nakasulat kasi sa book of Isaiah. Nakasulat kasi ito eh. So, sinasabi ni Jesus Christ, ito yung messenger ko bago ako dumating. Alam niyo si John the Baptist, katulad niya, maraming di ba may mga election ngayon? Di ba pag kandidato ka, bago ka pumunta sa isang plataforma mo doon sa entablado, yung tinatawag natin meeting de avance, meron kang isang tao na trusted man mo, na pauunahin mo doon para tingnan yung lugar, tingnan yung programa, para pagdating mo doon, ikaw na mag-i-speech, ready lahat. Ganun po ang trabaho ni John the Baptist. He is the messenger of Jesus Christ. Messenger nga siya ni Jesus Christ, bakit gano'n naman dinadanas niya? Kaya hindi rin imposible sa atin ngayon, mananampalataya, messenger ka, masipag ka mag-share ng gospel, marami kang na-encourage, marami kang napapapunta sa church, nababago ang buhay nila. Yes, you are a messenger just like John the Baptist. But how about your situation, kapatid? Is it same? Just like John the Baptist? Siguro iba? Hindi siguro. Tayo, buti tayo, hindi tayo nakukulong. Pero si John the Baptist, bakit siya nakulong? The next verse. I say to you, among those born of women, no one has been greater than John the Baptist. Ang sinasabi ni Panginoong Jesucristo dito, lahat ng ipinanganak sa laman, no, ng mga babae, wala na pong higit pa kay John the Baptist. John the Baptist is greater than all of us. Kasi si Kristo hindi naman siya pinanganak by flesh eh. Si Jesus Christ po, in spirit, pinanganak siya. Kaya ngayon, recommendation niya, si John the Baptist is greater than all born of women. The next verse. And yet, ito yung sabi niya, and yet, the least in the kingdom of heaven is greater than he. Sino tinutukoy niya? Siyempre, he was referring to himself. The least, ang sabi ni Jesus Christ. Why? Because alam naman natin si Jesus Christ, bumaba, nagpakumbaba. Hinubad ang pagka-Diyos niya. Nagpaalipin siya ng tunay na isang alipin. And he is greater than John the Baptist. Tingnan natin, ano nangyari naman kay John the Baptist. Balik tayo. So si Jesus Christ, nag-continue lang siya sa preaching. Next verse. Punta tayo kay John the Baptist. Minsan birthday ni King Herod Antipas. Nag-birthday siya eh. Siyempre, okasyon, nag-invite ng maraming mga dignitaries itong si King Herod Antipas. Ang birthday ng kanyang anak. Birthday niya. Yung anak niya, sinayaw niya. Daughter of Herodias, Salome danced for the guests and pleased Herod so much that he promised with an oath, okay, to give her whatever she asked. Sabi niya, humiling ka. No? Kahit anong hilingin mo, kahit kalahati ng aking kaharian, ibibigay ko sa iyo, anak.
Ang ganda, no? Alam naman natin mga hari. Alam niyo sa Old Testament, meron ding mga oath eh. You know that Jephthah? Si Jephthah is a warrior of Israel. No? Nung ang hiling niya lang sa Diyos, yung bargain niya kay Yahweh noong that time, sabi niya, papanununin niyo lamang po ako. Ang unang lumabas sa pintuan ng bahay ko, papatayin ko. Oath. Oath yun. Sumpa. No? Eh, ang lumabas, yung kanyang kaisa-isang anak na babae. Right? Oath sa kanila napakahalaga. Yung kanilang sumpa. Eh, lalo ito, hari. Hari ang nagsalita. Kahit kalahati, half of my kingdom, ibibigay ko sa iyo. The next verse. Siyempre, si Salome, pumunta sa nanay niya. Mother, sabi ng tatay, hilingin ko raw kung anong gusto kong hilingin. Ipagkakaloob niya. Siyempre, si Herodias, yung nanay, anong hilingin? Tingnan niyo, ito na yung pagkakataon. Sabi ni Herodias, ito na yung pagkakataon ko. Give me here on a platter the head of John the Baptist. Pag binasa niyo itong story ni John the Baptist, pinugutan lang siya ng ulo pero hindi niyo mapapag-aralan ba? Ano sinimulan nito? Yung pinagsimulan nito, sinasabi niya na yung katotohanan dito kay Herodias, napunta sa kamatayan niya, nag-end up sa kamatayan niya. At hindi lang basta kamatayan. Anong hinihiling? Pugutan ng ulo si John the Baptist, ilagay sa plato at present doon. Siguro pagbukas doon sa manahari, Salome, Herodias, eto na yung hinihiling niyo. And that night, the guard of the palace went into the dungeon, pumunta doon sa kulungan ni John the Baptist, and beheaded John the Baptist. Where is God? Where is Jesus that time sa buhay ni John the Baptist? Even he himself, nagtatanong siya, nagdadalawang isip siya about, bakit ako nandito? Why I am suffering? Bakit dinadanas namin itong pamilya na ito? Bakit ganito? Ang daming bakit. And even John the Baptist. Alam niyo ano nangyari dito? Next verse. King Herod Antipas was distressed. But because of his oath and his dinner guest, napahiya na kasi siya. Kita niyo pagkahari ng araw, di ba? Paghari ka, nagsalita ka, nagbitaw ka ng isang pangako, ay dapat gawin mo yan. Hari ka eh. Napahiya siya sa kanyang mga bisita eh. Pinapugutan ng ulo si John the Baptist. Pero sabi rito, he was distressed. Kasi hati ang loob din ni Herod Antipas. Naniniwala siya rito kay John the Baptist kung ano yung tinuturo ni John the Baptist about salvation. And what happened? Pinagutan ng ulo si John the Baptist. The next verse, his head was brought in sa plato nga and given to the girl who carried it to her father. Pahamak talaga yung nanay, ano? Hallelujah. Yung mga nanay, mag-iingat din tayo para sa ating mga anak. Minsan, pilit tayo ng pilit doon sa gusto natin para sa ating mga anak, hindi naman akma talaga yon. Kita nyo. Masunuring anak, mga anak dito. Be obedient to your parents. Not to the point, na katulad naman ito pagka baluktot naman ng katwiran, huwag niyong susundin. Mali na, ituturo pa sa inyo, susundin nyo pa rin. Hindi, nanay ko siya, sabi sa Biblia Look at the context, mga kapatid. Hindi naman lahat ng bagay tinuturo ng magulang tama para sa anak. Be practical. Now, the next verse. John's disciples came and took his body and buried it. Then they went and told Jesus. Binalitan lang ngayon, napugutan po ng ulo si John the Baptist. Nag-mourn ba si Jesus Christ? Nagmukmuk ba si Jesus Christ? Bakit hindi ako nagpunta roon? Bakit hindi ko siya niligtas? Bakit ganito? Hindi po. Yung mga susunod na verse dito po, wala tayong mababasa na po. After that, he fed 5,000 men. Pinakain niya yung 5,000 mga tao na gutom. He continued to ministry to people who are poor in spirit. Siguro kung tayo, magbumukmuk na tayo, punta natin kaagad si John the Baptist. Why? Because kung minsan, sinusukat natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin sa panahon na tayo ay mahirap lang o maganda ang pamumuhay natin. The next slide. Tingnan ito. Basahin natin, ibulay-bulay natin. Our present circumstances and personal conditions are not the basis of reflection of how God feels about us. Mga kapatid, kung ano man ang kalalagayan natin, ang unang-una nakakaunawa po sa atin,
ang ating Diyos, ang ating Panginoong Kristo. Don't ever doubt sa inyong faith. Bakit iniwan ako ng Lord? Bakit parang ang layo ng Lord sa buhay ko? Bakit wala siyang tugon sa 1 taon na panalangin ko? 5 taon na panalangin namin, hindi natugon ng Panginoon. And look at the John the Baptist. Natugon ba yung gusto niya? Pero nung sinabi, nung bumalik yung kanyang mga disipulo, he came to realize who Jesus was. Pinipreach nga niya yung darating na tagapagligtas eh. Pero hindi niya na-foresee yung dadanasin na hirap ni Jesus Christ ay higit sa kanyang dinanas nung siya ay pugutan ng ulo. And Jesus Christ was nailed on the cross. Anong lugar ni John the Baptist? Di ba? Ang hirap naman, Pastor, pagka ako'y naging katulad ni John the Baptist, magagamit ako sa kaluwalhatian ng Diyos, patas ang ending ng buhay ko, ang pangit. Magalak tayo mga kapatid. Praise be to God. Na kapag ka ang buhay natin, nasasalamin ng ibang tao, nakikita nila yung pagkilos ng Panginoon, even though that we did not see, because yung basis natin ngayon, sa buhay natin, kailangan nandiyan ang tugon ng Panginoong Jesus. Malimit, ganun lang po tayo. And we did not see yung ginagawa ng Lord. You know, Lord Jesus is working on us 24 hours a day. Lagi siyang nakatungay sa atin, mga kapatid. He will never ever neglect us. Hindi tayo napapabayaan ng Diyos. And John the Baptist, yung basis niya, he came to realize that Jesus is the Messiah. The last one. Ito pa ba ang igaganti natin sa Lord na tayo magko-question, magdadalawang isip, magdududa tayo until finally mawawalan ka na ng pananampalataya sa Diyos. But God demonstrates His own love, yung kanyang totoong pagmamahal for us, sa ating lahat. Ano daw? While we were still sinners, Christ died for you and for me. Namatay po ang Panginoong Kristo para sa ating lahat. Palakpakan nga natin si Lord. Kuminsan kasi nakikita natin yung blessing lang eh. Yung blessing lang sa buhay natin. Ang bilis natin magpasalamat sa Panginoon. What about in circumstances? Pinagbabasihan natin, hindi na siguro ako mahal ng Diyos. Hindi na siguro ako nililingap ng Diyos. Don't ever doubt in your faith. May crisis? Yes. May mga katanungan? Yes. Whenever you are in doubt, yes, turn it to a question. Pwede naman. Katulad ni John the Baptist. Are you the one? O meron pang paparating na iba? Pwede naman. But whenever you are questioning God, turn it into prayer. Prayer is the best solution para sa ating lahat. Let us bow our head and close our eyes. Tayo nga po ay panahimik sa ilang segundo ng ating kinaupuan. O Diyos na makapangyarihan sa aming buhay, maraming salamat sa panibagong mensahe na pwede po namin kapulutan ng praktikalidad sa pamumuhay namin, just like John the Baptist. Lord, hindi namin kaya kung ibabase sa buhay ni John the Baptist, yung dinanas niya. But Lord, yung kabutihan at kagandahang loob mo ay it bound for all of us. Nasa amin talagang lahat yan, Lord. Magandang hilingin namin sa oras na to, Lord, yung aming karakter, yung aming attitude towards you, Lord. Kung sa panahon na katulad ni John the Baptist ay dumanas din po kami, o mas malala pa sa situation ni John the Baptist. Lord, teach us more and remind us always what attitude na pwede naming ipakita sa inyo ng personal. And we know that the fact, Lord, yung makapahayagan mo na hindi namin maarok. Yun po nawa ang lagi naming maisip, may sa pamuhay, may bahagi. At nawa ang banal na Espiritu ang siyang laging mag-uudyok sa amin para patuloy ka namin purihin, patuloy ka namin pasalamatan sa kabila ng aming mga trials, problema o naman ito kasakitan sa buhay namin. Lord, I pray na patuloy yung position namin as your children, bilang anak mo. Yun ang patuloy na manaig sa bawat isa. Na meron kaming karapatang humingi
humiling ng anumang bagay na ipagkakaloob mo sa bawat isa. Salamat po, Lord. Nawa patuloy na ang kalooban mo ang siyang maranasan ng bawat isa. Kayo po ang siyang patuloy na maghari, manguna, that you are our good shepherd. Ito po yung samot dalangin namin, punong-puno ng pag-asa at katagumpayan sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo at sariling tagapagligtas. Amen.